nalulungkot din ako dahil noong October 9, nung nagsimula, nung natapos yung filing of candidacy, October 9, sinimulan na akong singilin ng utang na loob. Pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, ay inaruga ko naman yung kanyang mga anak. Unang-una, Philip Lacuna. Nakaupo? Yes. Nakaupo. At sumagot na sila. Si Philip Lacuna raw ay halal ng bayan. At ito na nga, meron ng sagot si Isko Moreno tungkol sa mga Lacuna. Kung naalala nyo nung unang rally niya, nabanggit niya na yung mga tungkol sa Lacuna. Ngayon naman merong rally ulit dito sa may District 3 ng Manila sa Blooming Street naman. So tara, alamin natin ngayon mensahe ni Isko Moreno. Ang nag-iisang Yorme number 2 sa Balata, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang gabi sa inyong lahat, mga batang Santa Cruz. Una ay maraming salamat sa inyo sa oras ninyong pinagkaloob sa amin. Bagamat mukhang hindi pa kayo kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Taas ka kamay nang hindi pa kumakain? Magalala. Lilipas din yan. Anyway, maraming salamat sa inyo. At natutuwa kami. Marami sa inyo masasakit na binti. Kakatayo pero nandiyan pa kayo. At sa aming mga naabala, pasensya na po kayo. Konti lang tiis. Saglit lang naman to. Hindi naman kami magtatagal. Dala ng pangangailangan. Kailangan makausap kayo ng mga kandidato ng Yorme's Choice. At hindi naman namin sasayangin ang oras ninyo para makapakinig lang ng mga panira. Wala kayong maririnig na panira sa amin, partikular na sa akin, laban sa mga nandiyan dyan. Bagamat nakalulungkot, magkaganon man, mukhang ako ang almusal nila lagi, ako ang tanghalian, ako ang hapunan. Yung isa naman, nakisali pa, ginawa kong pulutan. Nalulungkot na ako na bakit umantong sa ganong bagay na ang isang kandidato kailangan niyang siraan ang kalaban niya, imbis na kung ikaw ay nakaupo, ang tangi mong gagawin gusto nila mangyari. In fact, marami sa inyo rin. Kaya lang yan. Abay, bakit? Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Total, hindi nyo naman yan hiningi. Binigay sa inyo ng kusa. Tama ba? Sayang din yun. Laman tiyan din yun. Ayaw kayong bigyan? Ha? Mahinang klase ka. Pero abangan mo. Pero, Nay, Tay, nalulungkot din ako dahil noong October 9, nung nagsimula, nung natapos yung filing of candidacy, October 9, sinimulan na akong singilin ng utang na loob. Sabi, wala daw akong utang na loob sa kanila.
Sige, tingnan natin. Kayo na bahalang humusga. Nay, tay, ako, personal kong paniwala, ito yung akin lamang, ano? Hindi ko naman kailangan kayo din. Ang personal kong paniwala, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Tama ba? Kaya naman bilang ganti, ako mismo ay malaki ang utang na loob kay Danny Lacuna. At yan ay hindi ko kinubli, hindi ko tinanggi o ipinagkaila. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, ay inaruga ko naman yung kanyang mga anak. Tingnan natin kung totoo pa. For almost 20 years, kayo po ang humusga, mga nanay, tatay ko. Unang-una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. At sumagot na sila. Si Philip Lacuna raw ay halal ng bayan. Kaya hindi ko natulungan. Ngayon, may mga chairman dito. Alam yan. In fact, si dating nasirang chairman Oliver, inabot niya yan. Ipinakikiusap ko yan na iboto ng kapwa niya chairman upang mabotong presidente ng Liga ng mga Barangay. Ayaw silang iboto. Bakit? Medyo nayayabangan ng konti. But then again, ako na may pinakinggan ng mga chairman at siya'y naging presidente ng mga chairman at naging konsihal kasi yun po ang resulta no. At yun ay tumagal mahigit 1 dekada. Pangalawa, si Lay Lacuna. Nakaupo? Ganon din bilang presidente ng mga barangay chairman sa buong Maynila. At patapos na rin ang termino. Dahil pagkatapos ni Philip, siya naman ang pinatakbo kong presidente ng Liga ng mga Barangay. Kaya si Rolin J, barangay chairman yan. Ayaw din niya doon, pero binoto pa rin niya. Dahil ipinakikisuyo ko lang. For some reason, I don't know. But, pangatlo, si Dennis Lacuna. Nakaupo? Ginawa kong department head. Naku, may nagsinungaling pa. Pero okay lang yon. Facts lang tayo. Huwag na tayong maninira.